Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? At dahil wala po pala kaming pasok kaninang umaga, ay tinulungan ko na po pala si Mama sa gawaing bahay. Kami lang po palang mga sumali sa Girl Scout ang hindi po pinapasok ngayon. Kahapon nga po sana yung rest day namin, pero nagbotohan po kasi kami kahapon. Kaya nilipat na nga lang po kaninang umaga. Naglalaba po kasi si Mama sa mga oras na yan. Nilabahan niya po pala yung mga damit ko po na ginamit ko nung Girl Scout. Pati nga din po yung bag, kumot, unan at saka po yung banig. Kaninang umaga nga lang po nagawang labahan yun lahat ni Mama. May ginagawa din po kasi si Mama kahapon. Pero yung mga basang damit ko nga ay dati ko na nga po yung isinampay pagka uwi ko. Si Kuya po kasi ay may pasok po siya kaninang umaga. Dalawa nga lang po kami ni Mama dito sa bahay. Kaya sabi ko nga ay ako na lang pong maghuhugas nitong mga plato. Kaysa naman po ipahintay ko po ito kay Kuya pag uwi niya. Ay ako na nga lang po ang gagawa dahil siguradong pagod din po siya galing ng school. At para hindi na nga din po ito gawin ni Mama pagkatapos niya maglaba. Konti lang naman po itong mga platong hinuhugasan ko. Mga pinagkainan nga lang po namin ito kaninang umaga. At pagkatapos ko po palang naghugas ng mga plato at naglinis mga kalabs, ay naligo na nga din po ako. Tama nga lang daw po na naligo ako para naman daw po mapreskohan ako, sabi ni Mama. Lalo na nga po ay sobrang init na din po ng panahon. At pagdating nga din po ng tanghali ay tinawag na nga din po kami ni Nanay para po magtanghalian na dito sa bahay nila. Hindi na rin daw po kasi nagawang nakapagluto ni Mama kaninang tanghali sa sobrang busy niya na nga din daw pong maglaba. At hindi na nga din po muna nakisabay sa amin si Mama para po kumain. Tatapusin nga lang daw po muna niya yung nilalabahan niya. Habang hindi pa naman daw po siya nagugutom. Ang ulam po pala namin mga kalabs ay karne na inuwi ni Nanay galing po sa fiesta. Fiesta po kasi ngayong araw nila tito ko. Nag-invite nga po sila pero hindi po kami nakapunta dahil may pasok nga po si Papa. Kaya sila Nanay na nga lang po ang nakapunta. At pagkatapos ko po palang kumain na kalabs, ay tinulungan ko na nga din po pala si Mama sa pagsasampay ng mga damit ko para naman po makapagpahinga rin po siya at para din po makakain na rin siya. Sinabay na rin po palang nilabahan ni Mama yung mga ibang damit nila Nanay. Para daw po sa susunod na maglaba daw po ulit siya ng mga damit nila ay konti na lang daw po yung lalabahan niya. Pero inuna nga lang po muna ni Mama eto pong mga damit ko. Medyo madami din po pala yung mga damit ko na naiuwi ko galing po ng Girl Scout. Halos lahat po kasi ng naidala kong damit ay nagamit ko rin po. Kaya naipon nga po lahat. Yung mga puti at yung pang Girl Scout ko nga po na damit ay naiuna na nga pong isinampay yun ni Mama. Late ko na nga din po siyang natulungan dahil may ginawa din po kasi ako kanina At mamaya nga pagkatapos ko pong maisampay itong mga damit ko ay itutuloy ko na nga din po yung mga ginagawa ko. Saktong nakasalang pa naman po yung mga ibang damit na mababanlawan. At pagka uwi po pala ni Papa kaninang hapon ay kakatapos nga lang pong maglaba ni Mama. Eto nga po at tinawag po ako ni Papa dahil may pasalubong daw po siya sa akin. Alam ko na nga po yung pasalubong niya dahil may tinapay nga po. At syempre, eto pong paborito kong cookies mga kalabs. May iba pa nga pong tawag dito mga kalabs pero nakalimutan ko na nga po. Basta, ang tawag ko nga po dito ay cookies. At dahil tamang wala pa nga po kaming merienda, ay eto na lang po yung mimeriendahin namin.
Gusto nga din daw po ni Kuya yung ganitong cookies dahil daw po malambot. Eto nga at kumuha na nga din po siya ng para sa kanya. Paborito nga din po ito ni Kuya mga kalobs. Hindi na po pala tayo magluluto ng uulamin natin ngayong gabi mga kalobs. Dahil magpapainit na nga lang po tayo ng mga ulam na inuwi ni nanay galing ng fiesta. 3 putahe po pala itong inuwi ni nanay na ipapainit natin mga kalobs. Meron nga pong patatim na ang bango-bango. Tapos yung paboritong dinuguan po ni Papa. At eto nga din pong masarap na kaldereta. Patatim po pala muna yung uunahin nating ipapainit. Ang bango-bango nga po ng luto na ito mga kalobs. Tapos yung gusto ko pa nga po dito ay yung banana blossom. At nung napainit ko na nga po ito ay ililipat ko na lang din po ito sa lagayan. Sabi ko nga po kay Mama ay baka dito po ako makadami ng kain. Amoy pa nga lang po kasi mga kalobs ay sobrang sarap na nga po. At isinunod ko naman nga pong pinainit yung kaldereta. Masarap din naman po ito mga kalobs. Kaya lang mas marami pa nga po ata yung buto kaysa sa laman. Sabi nga po ni Mama ay gano'n naman daw po talaga yung kaldereta. Buto-buto nga lang daw po ng karne. Pero syempre may laman naman po mga kalobs. At eto na nga nung pagkainit na nga din po nito ay nilipat ko po ulit sa isang lagayan. At huli ko na nga lang pong pinainit eto pong dinuguan. Hindi ko na po pala hinuhugasan yung kawaling ginagamit ko. Dahil ganun lang din naman po mga kalobs. Kaya pinanghuli ko na nga lang pong pinainit yung dinuguan. Hay nako, natitiyak nga po ako na dito po mapapadami si Papa ng kain. Pero ulam na nga po namin lahat ito mga kalobs. Sa amin na nga lang po pinainit ni nanay. Pinaref niya po kasi ito sa amin kaninang tanghali pagka uwi niya. Kaya kami na nga lang din po ang nagpainit. At sa wakas mga kalobs, napainit na nga din po natin lahat ng ulam natin. O ano pa nga po bang kasunod nito? Syempre, kakain na po tayo!